Magandang umaga mga kababayan. John BGTV po. Pumabalik ulit sa inyo. At mayroon tayong customer ngayon. Ito ay galing sa ating kaibigan kay Cyron. Shout out po sa kay Migo Cyron. Ayan po, ito ay keyboard, 54 keys. Ang tatak niya po ay ISKI. Yung model niya 560. Ang problema pong ito ay walang power, walang display na lumalabas, at ang complaint, isa pa sa mga complaint sa atin, yung mga pindutan niya. Ngayon, check muna natin yung pinaka adapter niya. Yan, na-discover tayo dyan na ano tawag dito, putol, may nabalatan, kaya tinatry natin na i-repair ito. Kakabit, yan. Ngayon tinatanggal natin yung nakabalot na rubber sa kanya para malagyan natin ng tape. Yan siya. I-repair natin, tinatanggalan natin para makapaglagay tayo ng tape. Ayan, putol po yan. Kasi ang sabi ay walang power. Tsaka yung ito daw hindi nagcha-charge o hindi gumagana. Kaya ang una nating ginawa ay chinek natin siyempre yung kanyang adapter. Ayan, na-discover natin mayroong mga putol. Yan, putol na wire. Yung connection niya doon papunta doon sa parang pinaka-plug niya. Yan. Ngayon, syempre pang i-check natin ng tester kung talagang putol siya. Ayan, i-check natin. Ayan, makikita naman tester pumapalo. Ano nito, may mga naputol lang ng mga maliliit na hibla ng kuryente. Yan. Sa mga kaibigan natin to galing yung keyboard na to, siguro ginagamit ng kanyang anak o mga pamangkin. Yan ngayon nire-repair natin yung pinaka-adapter niya para matesting natin kung talagang wala siyang power. Baka sa adapter lang ang problema, kaya nung i-repair na nakita ko yung putol na yon, i-repair natin. Yan. Ayan, inano na natin yan. Tinry natin kung ayan na siya. Siyempre, testing natin kung may power yung digital ang ginamit natin dyan para makita ang supply talaga, kung meron supply. Hindi ko lang napansin na hindi pala kita yung yung tester natin, yung display ng tester, multi-tester natin. Yan, nung nalaman ko na meron na, kinabit natin, wala talaga display, wala talaga, hindi siya nag-on. Kaya inano natin, tinanggal muna natin sa saksakan yung kanyang adapter. Tapos syempre binabasa natin yung nakalagay doon sa sa battery. Yan ngayon, bubuksan natin para malaman natin kung bakit hindi siya nagpa-power. Dalawa ang complaint, walang power, tapos yung kanyang mga pindutan. Meron daw mga ilang pirasong pindutan na hindi gumagana. Yan ngayon, tinatanggalan natin ng screw. Chinik natin yung battery. May nakita tayong 3 battery. Ibinalik na lang natin kasi wala naman ng doon ng battery. Yan. Yan, siyempre nagano tayo ng lagayan para hindi magkalat. Yan, binubuksan na natin ngayon yan. Tinatanggalan natin
Mga kababayan, habang nagtatanggal tayo, binubuksan natin yung keyboard. Promote muna tayo ng ating channel. John BG TV po ang ating channel, ang pangalan ng ating channel. Kung napadaan na po kayo sa ating channel at hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo para lagi po tayong maka-receive po ng ating mga bagong upload na video. At kung hindi pa po kayo naka-follow na po tayo. At pakipindot na lang po ang notification bell para lagi kayong update sa mga bago nating i-upload ng video. Katulad nito, yung bagong keyboard. Yan, chinik natin, binuksan. Salamat po mga kababayan. Buksan natin yung ano na yan, yung cover niya. Yan, tinry natin na buksan. Nag-iisip tayo kung saan pang may ano. Yan, sa gilid na maliit na screw na yan, hindi naman yan kasali. Para akala ko yun ang naging dahilan para hindi natin mabuksan yung keyboard. Yung pala may nakaligtaan akong isang screw nasa gitna. Yan. Yan siya, binuksan natin. Naglalagay tayo ng lagayan ng screw para hindi magkalat at pag binalik natin hindi kulang lagi ang screw. So maghanap pa tayo. Yan, nabuksan na natin. Yan, chinek. Yan siya. Analyze siyempre. Analyze mo kung saan papunta. Saan banda yung naging problema. Analyze. Tapos check up tayo kung may mga sunog. Wala naman tayo nakitang sunog. Ang napansin ko lang medyo nag-aangatan yung mga tawag dito, mga hinang niya. Pero chinik natin, tinry natin kung bakit walang power. Yan, tinisting natin ngayon sa ating adapter. Yan, wala talaga sa power. Ngayon, siyempre, gagamit tayo ng multi-tester para ma-check natin kung hanggang saan yung kanyang supply. Yan siya. Check tayo. Yan, nakikita naman yata sa natin, pero hindi masyado, hindi siya nakatagilid eh. Ayan siya. Ayan, check natin kung hanggang saan yung supply na pumunta. Ayan, check tayo. Ayan, hindi ko pa masyado kabisado yung supply nito, kaya chine-check ko isa-isa kung hanggang saan nakarating ang supply. Ang chinek ko, maabot ng 17 volts. Ayan. Doon sa banda sa maabot ng 17 volts. Ewan ko nakikita sa tester. Kaya nagtaka ako bakit 17, kasi yung pinaka-adapter 9 volts lang. Kaya tiningnan natin, yan, analyze tayo kung bakit. Ang tingin ko, merong abnormal doon sa pinaka-regulator niya. Yan ang analyze ko doon. Yan. Nag-iisip ako ngayon. Yan. Siyempre, tingin-tingin tayo. Analyze kung saan banda may problema. Tanggal natin ang supply. Yan. Yan, balik na naman tayo. Ininang natin, baka mamaya may mga loose contact lang. Yan, tinitesting pa natin yung ating iron kung talagang mainit na. Sa tingin ko hindi pa. Ang kagandahan dyan sa iron ko, kasi bumibili ako ng tip niya, yung pinakadulo niyan, yung nagluluto sa lid natin. Wala akong mabili ng long life na lid, na tip pala. Kaya ang ginawa ko dyan, nagkuha ako ng wire. Pwede pala yon. Yung siguro
yung solid na wire na tamang-tama lang doon sa pinakabutas ng ating iron na maipasok. Nag-cut ako doon, tapos medyo pinatulis ko lang ng konti. Yun ang ginamit ko. Ayun, okay siya. Hindi siya mabilis siya makatunaw. Kasi yung una kong binili, ang sabi ko sa tindira, o kaya sa nagtitinda doon natin, binibila natin ng pyesa, na long life ang ibigay niyang tip sa atin. Tip tawag doon sa pinakadulo ng iron. Soldering tape. Yan ngayon. Nigamit ko siya. At okay naman. Sinadjust yan sa akin ng isa nating customer. Sabi niya kung hindi ka makabili ng long life na soldering tape, ang gamitin mo yung wire, yung solid wire na na copper siya. Yan ang ginamit ko. Yan, nagte-test tayo ngayon diyan. Yan, titest natin. Yan, makita nyo sa tester. Yan. Yan, umaabot 14, 17. Pero ang regulator niya ay 5 volts ang nakalagay doon. Kaya sabi ko may problema doon banda. Ayan. Inulit-ulit ko. Tapos tinister ko pa. Baka mamaya sa supply natin ng problema doon. Ayan, tinister ko. Tapos yan, chinek ko. Ayan, kita mo may mga 14. Mayroon siyang 17. Ang masusukat natin, ibig sabihin abnormal siya. Ayan. Tapos, siyempre, natin dyan. Tinanggalan natin ng mga lumang hinang para natin, matanggal natin yung regulator niya. Ayan yung regulator. Yung una kong tinanggal pala dyan, capacitor. Sorry. Mali pala. Yung pinaka-filter niya, chinik natin. Okay naman yung niya. Yung filter. Akala ko nagkaroon ng leak. Ayan. Ngayon, natin ngayon dyan. Natin yung regulator niya. Ang regulator niya, yung pinaka-number niyan ay L78 tapos 005 ang pinaka number niya, kaya dapat 5 volts lang ang lumalabas doon, hindi 17. Abnormal nga yung niya. Maaaring nagkaroon ng ng leak yung ating regulator, or may mga pyesa pang nagkaroon nag-abnormal yung niya. Yan yung regulator niya, yung L78 05. Yan. Tinry din natin. Yan. Yan, pinapakita ko na yan yung number niya. Kaya lang hindi makita sa camera, medyo malabo na yung nakasulat ko. Yan siya. Yan. Meron ako dyan tinisting na kaparehas din ang number niya, 7805. Kailang luma na siya. Ngayon, ang ginawa natin, yan ngayon, naghanap tayo ng kaparehas doon sa number sa stock natin. Naglagay tayo ng ilaw para maliwanag at makita natin ng maayos yung number niya. Yan, chine-check natin ngayon. Tinitingnan natin yung number niya. At may nakuha tayo dyan, isa. Yan. Tinisting natin. Naikabit ko, naikat ko pala yung na yun, yung pagkabit ko. Yan. Tinitester natin ngayon. Yan. Yan. Wala akong na supply. Yan, tayo, check tayo.
Titingin tayo ng mga ano. Yan. Pinalitan na natin. May nakita tayong isa dyan na regulator. Ganun din ang number niya, katulad din. 7805 yung pinaka-regulator ng keyboard na to. Yan. Hininang natin. Yan. Siyempre, tanggalin natin sobrang hinang. O sobrang tingga na nakalagay doon. Yan na. Ngayon, tatry natin. Testing tayo kung hanggang saan yung voltahe na pumasok. Ayan, hindi lang kita sa hindi lang kita sa ating camera, pero ang ano niya yan, abnormal pa rin. Kasi ang regulator, hindi natin ma-check yan sa resistant, hindi natin ano dyan. Ang ano natin, talagang palit ka dyan, dapat. Ayan, sinarado ko siya. Tinry ko kung okay ang ano niya. Pero nung una kong ano dyan, sabi ko baka sa switch lang ang problema. Tinignan natin yan, sinarado natin, tapos chinek yung switch. Talagang wala siya. Walang display na lumalabas. Ibig sabihin yung nailagay natin doon na na lumang regulator ay ano din pala siya, yung ano tawag dito, may problema din. Ayan siya ngayon. Yan. Kaya isip-isip tayo. Yan siya. Pindot. Try natin kung talagang baka na lost contact lang. Yung green pala na kuminsan nag-ano yan, yung ano yan. Kortina ng bintana. Kuminsan malakas yung hangin. Ang kortina sumisingit-singit sa camera yan. Hindi ko lang naikakat yan siya. Hindi ko napansin na meron pa palang natira. Kinakat ko yung ano niyan eh. Ayan, nag-check tayo ulit. Hindi na, akala ko kita sa camera yung ating ano. Hindi ko natingnan. Yan, chinik natin yung supply niya. Tester tayo. Hindi siya umabot doon banda sa ano, sa filter capacitor yung supply. Yan, chinik natin. Yan. Hanap tayo kung saan, hanggang saan yung voltaheng pumasok. Tester tayo ng tester. Hanap tayo kung anong naging problema niya. Kaya importante pala talaga mag-testing kayo sa voltahe. Kasi doon mo makikita kung hanggang saan ang voltahe pumasok. Kung ano nangyari. Kaya sa isang nagre-repair talaga dapat laging nagte-check sa sa voltahe. Yan, na na yan sa akin yung nalaman ko na yan dyan kung anong pinakasira niya, yung pinaka-voltage niya talaga, supply ang problema. Kaya hindi ako sigurado sa nilagay ko na na regulator. Kasi ang supply parang abnormal pa rin. Parang hindi pa rin siya hindi pa rin tama doon sa pinaka supply na dapat pumasok doon sa IC. Kasi meron diyan IC mga 8 paa. Hindi ko lang nabasa yung yung pinaka IC niya. Kasi medyo na siya, erase na yung pinaka niya, number. Yan, chine-check ko. Ayan, di pa pala kita sa camera yung ating ayan, nag-try ulit ako. Ayan, chinek ko yung voltahe. Ayan.
Umpisa doon sa pinaka-socket niya. Chinik natin. Yan, mayroon siyang 9 volts DC ang umpisa doon. Pagkatapos, chinik natin yung linya papunta sa filter capacitor niya. Kasi ang dyan, yung pinaka katakbo ng kanyang supply mula sa input papasok sa switch. Pagkatapos sa switch, dadaan siya ng filter capacitor, yung pinaka-filter na capacitor niya. Tapos ng filter capacitor, dadaan siya ng regulator. Mayroon siyang nakalagay dyan isang diode. Tapos, pupunta siya ng regulator, tapos ang regulator ang mag-distribute doon sa IC. Siya naman ang IC, siya ang mag-distribute sa display, sa mga display, tapos sa kanyang mga pindutan, o kaya sa kanyang tawag dito, key tawag nila. Yan, mayroon sumisingit-singit yung yung green na cortina. Ayan, chine-check natin isa-isa. Ayan. Ayan. Siyempre, konting linis. Ayan yung niya. Pinaka-supply niya. Talagang ay wala pa kasi ako, hindi pa ako noon nakabili ng kanyang regulator. Nagpabili ako doon sa kaibigan nating si Cyron. Hindi pa dumating. Kaya tinry ko lang yung yung IC na nakita ko doon, na parehas sa number. Kaya lang ang naging problema diyan, yan yung supply, hindi siya umaabot ng kapasitor. Hindi lang kita kasi sa camera yung ating tester. Hindi ko napansin, akala ko nakikita na siya. Yan, chine-check natin isa-isa. Ang galing doon sa pinaka-supply niya. Kasi mula sa supply, mula sa pinaka-input niya, mayroon siya. Tapos, dadaan siya ng diode. Doon sa diode, wala na siyang supply. Kaya nagduda ako, baka isa rin sa mga suspect natin yung diode. Baka sabi ko yung diode na yon ay isa rin sa mga salarin kung bakit hindi umabot sa filter capacitor ang niya, yung supply. Ayan, natin, tinanggal natin doon sa ang mga screw, tapos tinister natin isa-isa. Ayan, wala talaga siyang supply na lumalabas, kaya lang hindi kita ang ating nakatagilid, ating multi-tester. Ayan, check ko siya papunta doon sa pinaka-filter niya. Yang chine-check natin ngayon yan, dyan sa input niya, papasok sa diode, papunta sa switch, tapos ng switch papuntang filter capacitor. Pagkatapos ng filter capacitor, papasok sa doon sa sa tawag dito, sa regulator niya. Ayan, chine-check ko rin yung linya ng sa display kung may supply na pumapasok doon. Kung minsan may ma-check ka na 0.7, 0.5, kailangan hindi kita yung ating tester, pasensya na po. Ayan, nagtataka ako bakit point lang, ibig sabihin walang supply. 0.5, 0.7 yung ma-check mo doon. Kaya ibig sabihin wala pa talagang supply na pumapasok doon sa
sa mga display at saka sa mga pindutan. Yan. Talagang chinek ko isa-isa yung mga ano doon, connection, kung talagang may supply. Mayroon akong kuminsan na na-check yung 2.2. Hindi lang po kita sa ating camera yung ating twister. Hindi ko napansin. Nawili po tayo sa troubleshoot. Ayan siya. Kine-check natin papuntang display yan. Ayan. Ayan yung mga connection niya. Ang iniisip ko rin dyan, baka may problema na rin yung display. Pero yan, ino-on natin. On off yung ginagawa natin para matingnan natin kung talagang okay siya. Doon ulit tayo sa supply kasi wala tayong nakita dong supply sa display at sa mga pindutan. Yan, chine-check natin. Ang isang T-sprad natin nandun sa paa ng capacitor na filter sa negative. Yung itim na T-sprad po natin. Tapos yung pula doon sa paa ng mga IC. Chine-check natin. Yan. Hindi ko lang po mabasa yung ano niya, yung number ng IC kasi medyo ano na siya, erase. Pero 8 paa po yan. 8 paa, 16. 8 pa lang bawat side ng ano IC. Iyon. Check natin, wala talaga. Yan, dyan na naman tayo sa pinaka-supply niya. Tinitingnan natin kung okay ang supply pa ulit. Kasi bakit hindi dumaan doon, hindi umabot sa IC ang ano supply. Ayan siya. Ayan. Mayroong supply tayong nakukuha, kaya lang hindi ganun ka yung pinaka ano talaga ng ano sa mga paa ng IC. Medyo hindi siya ano. Yan, ngayon sa ano naman tayo, sa supply tayo nag-ano sa pinaka input niya. Yan, kine-check natin kung tama bang voltahe na ano, normal ba siya. Yan. Ayan, hinang tayo dyan. Hininang natin. Ayan, papunta doon sa regulator niya. Ayan siya. Ayan, inano ulit natin. Titingnan natin kung may voltahe na pumapasok. Abnormal pa rin yung voltahe na pumapasok doon sa ano, sa regulator niya. Kaya tanggal. Ayan. Hindi masyado ano pala kita yung ano. Naka ano lang kasi yan, naka-steady lang yung ating camera sa isang tabi. Tapos gawa tayo doon. Kaya hindi natin napapansin na nasa gilid na pala yun. Ayan siya, sa ano niyan. Ayan, sa power supply niya. Ang tinatanggal natin dyan ay ang diode. Tinry natin. Kasi kung minsan mayroong supply, minsan wala naman. Kaya naghanap ako ngayon. Ayan. Hanap tayo. Ayan, naghanap tayo doon.
Ayan. Tinry ko matanggal yung diode. May check natin sa actual na check. Kasi pag sa board na inano natin, nag-abnormal siya. Minsan may palo, minsan wala. Kaya tingnan natin, baka may leak. Check natin. Yan. Try natin kung ano bang naging problema doon. Ang diode pala, pag chinik natin yung diode, mayroon siyang 4 na kasiraan yan. Pag chinik natin yung diode. O 3. Ang isa open, pagka inano natin yung ating tester doon sa magkabilaan, walang palo, ilagay natin sa times 10 yung ating sa multi-tester. Kung analog ang ating gamit, mayroon din siya short. Kung minsan pumapalo talaga siya hanggang 0. Yan. Mayroon din leak na kung minsan pipitik lang siya ng kaunti. Tapos, yun na yung pinakaano niya. Na ang dapat, umabot siya doon sa 5 man lang o kaya 6. Yun yung good. Ita-times 10 natin. Pag pumalo siya ng mga 6 o 5, yan ay good siya. Pero kung mataas yung niya, yan ang tinatawag natin na leak kung minsan. Short siya kung talagang puipitik siya hanggang 0. Kaya 3 ang kasiraan ng diode. Open, walang palo, tapos short, pag umaabot ng 0 yung natin, yung ang pointer natin sa tester. Tapos pumitik lang siya ng mga konti, yan yung leak na sinasabi. Yan, binalik ko na yan dyan ng diode kasi chinek ko siya, okay naman, good naman siya. Pumapalo siya ng 6. Tapos yung kabila, pag chinek natin ng kabilaan, ang kabila ay 6 ang palo niya, ang kabila hindi siya pumapalo, yun ang normal. Yan, balik natin, binalik natin yan dyan yung diode, tapos chinik natin ulit. Talaga, yan, nagano tayo dyan. Chinicheck natin, yan, check natin ulit yung supply na nanggagaling doon sa input, papuntang diode, papuntang filter capacitor. Tanggal na naman tayo. Siyempre, check tayo sa resistance. Ayan. Check natin yung niya, kung may continuity ba yung bawat linya. Ayan siya. Yan yung mula sa input, mayroon siyang parang tingga na parang natanggal doon sa pinakalinya niya, kaya nilagyan ko muna. Yan, okay na siya. Kinabit ko ulit. Tapos tinisting natin. Ayan siya. Ayan. Tester pa lagi. Siyempre, pagkakabit. Testing. Tapos, tester. Ayan. Kung na siya, okay na. Ayan, testing doon sa pinaka niya, IC. Yan. Kung may supply na pumapasok doon, input mula sa pinaka input niya papuntang filter, kasi parang doon lang yung niya, yung supply na nag-a-abnormal. Kung minsan mayroon, minsan wala naman, minsan mataas. Kaya ayan, tinitesting ko yung supply kung mayroon o wala. Yan. Wala talaga, nag-abnormal yung kanyang supply.
Kaya ang tinuturo ko kanina doon ay yung pinaka-regulator niya, ang problema. Ibig sabihin, ang kinabit natin kanina ay hindi din siya, hindi rin good yung regulator na nakabit natin, na nakita natin. Kaya nag-decide na ako dyan na magpapabili. Sinabi ko doon sa kaibigan nating si Cyron na bumili na kami ng bagong regulator. Ayan siya. Ayan. Pero tinatry ko pa rin yan dyan. Ayan. Tingnan ko kung okay ang niya. Wala talaga. Walang tunog. Na ko pa yung mga flex niya. Yung mga connection niya doon. Wala talaga. Kaya siyempre gamit tayo ng magic magnifying glass. Iyan, wala talaga siya. Yan, nakakabit yung natin, live natin dyan. Yan, iwan ko kung kita sa tester, sa camera yung tester natin. Yan. Siyempre volts tayo dyan, DC. Ayan. Ayan siya. I-check natin. Ayan. Kung saan nagpunta yung supply, bakit nawawala. Ibig sabihin, may kumakain. Kaya, hindi umaabot yung supply doon sa pinaka-IC. Ayan. Tingnan natin. Check natin yung mga niya. Yan yung papunta doon sa pinaka-display, tapos sa mga pindutan niya. Keyboard po ang ating ngayon. Mga kababayan, pag kayo po ay hindi pa po nakasubscribe at dumaan lang sa ating channel, please subscribe po sa ating channel. Tapos paki-hit ng notification para lagi tayong updated sa lahat ng mga bagong i-upload natin sa ating channel. Salamat mga kababayan sa walang sawang pagsuporta po sa ating channel. Salamat po. Ayan, ngayon, hinang tayo. Pati yung IC dyan, ininang ko na rin. Ayan. Ayan. Connection. Yung mga nakikita natin kailangan hinangin. Siyempre, hinangin natin. Yan siya. Yan. Hinang. Ayan, hinang tayo. Yan, hinihinang natin yan. Yung parte na mayroong IC na niya. Yan siya. Hinang-hinang lang. Malay mo, lost contact. Para hindi na tayo maligaw doon. Baka mamaya, lost contact lang ang problema. O magawa natin ng supply, tapos hindi na pala gagana kasi lost contact ang problema. Yan, hininang natin. Ang mga matitigas na, tinatanggal natin. Yan. Tapos, siyempre papalitan natin bagong tiga. Yan. Yan siya. Hininang natin dyan. Hinang tayo. Para walang magiging lost contact. Yan, kabit ulit. Kabit na natin. Tester. Check up. Ganun naman yun pagka hinang, kabit, tapos testing. Ayan. Wala pa rin, pinipindot-pindot natin kung may mga tunog na. Ayan, wala rin. Wala talaga. Sabi ko baka
Ang problema nito sa IC niya. Kaya pinipindot ko, baka may lumabas na ano siya. Yan, wala talaga siya. Wala pa ng display. Yun na ba? Ina-analyze ko kung saan yung ano, wala pa rin display siya. Iyan. Tester siyempre. Ganun naman ang technician eh. Laging katuwang yung tester. Sabi nga ng tester, ng ano ko noon, teacher, ang tester ang husgado ng technician kung sira ang pyesa o kung may supply. Yan yung husgado niya, taga-husga. Yan siya, tinitester natin, tinitesting. Naka-on po yung ang bolts na ano natin. Kaya sa bolts tayo dyan titest. Dalawang gamit ko dyan na tester, yung digital tsaka analog na tester, multi-tester. Yan, check tayo sa IC kung merong supply. Ayan siya. Yan, hinang. Tanggal siyempre. Tinanggalan natin yung pinaka-regulator niya. Papalitan na natin ng bagong regulator na binili. Ayan. Tanggal. Ayan siya. Magpapalit na tayo dyan ng regulator para mag-sure tayo bago ang lalagay natin. Hindi na yung nakita natin. Nakala ko okay na yun. Yung pala, wala rin pala. May sabit din ang regulator na yun. Pag natanggal ko ang isang pyesa, kaya kuminsan inaano ko yung paa. Binabaluktot ko para pagka sira, malalaman ko sira na yung pyesa na yun. Pero yun kasi, okay pa siya, nakalagay pa sa lagayan natin. Akala ko buo. Ayan, tinanggal natin. Ang init pa. Yung aking soldering iron, kaya hindi ko inahawakan pagka inaaduan ko siya ng ayan. Nakita nyo yung paggamit ko ng lead. Mayroon siyang mayroon siyang hawakan para hindi makahawak doon sa pinaka niya. Kasi yung mga nabili kong soldering iron, mahirap, umiinit na yung katawan pero yung pinaka tip niya hindi pa rin umiinit. Kaya nilagyan ko ng diode dyan sa ating sa loob ng sa input ng soldering iron para lumakas yung lumakas yung init niya. Kaya maganda naman, yan, nagagamit natin. Kaya lang may time na pagkapawis yung kamay mo, nagkakaroon ng ground siya. Yun lang ang niya. Disadvantage niya. Pag kuminsan pawis yung kamay mo, basa, nagkakaroon ng ground. Pero kung tuyo naman, okay naman siya, wala. Yan. Na natin yan, nililinis natin. Kaya tanggal natin yung mga kung ano man dyan ang dapat yun. Yan. Tanggal natin yung mga lead para pag nilagyan natin ng bago, hindi na siya yan kinabitan natin dyan yung yung bagong hindi ko lang naipakita sa inyo. Pero kinabitan na natin ng bagong yan dyan, regulator.
Yan siya. Hindi ko na naipakita sa inyo. Yan. Yan mga kababayan, pangalan ng ating channel, yan po, si John BG TV. Pakipalo na lang po. Okay na po yan, yan. Gawa na po natin kasi napalitan na natin ng regulator. Yan siya. Yan, inano na natin yan doon sa tindahan ni Migo Cyron. Yan, okay na. Thank you po.